Nabitawan ni Ara Sofia Reyes ang hawak niyang supot ng grocery nang maramdaman niya ang malakas na kamay na biglang humawak sa kanyang bibig. Nanginig ang buo niyang katawan. Parang libo-libong karayom ang tumusok sa kanyang balat habang pilit siyang hinihila sa dilim ng eskinita. Walang ibang tumatakbo sa isip niya kundi ang mukha ni Nanay Elena. Sino ang tutulong sa kanya? Sa ganitong oras ng gabi, halos wala ng tao sa kalsada ng Barangay Masikap. Pinilit niyang sumigaw, nagpupumiglas ng buong lakas, ngunit masyado siyang mahina. Naramdaman niya ang matalim na kuko ng takot na unti-unting kumukurot sa kanyang puso. Pumikit siya, umaasa na sana panaginip lang ito. Ngunit ang sakit ng pagkakakapit sa kanyang braso ay nagpapatunay na ito ay tunay na bangungot. Nag-umpisa nang mag-blur ang paningin niya sa mga luha. Ang huling bagay na nakita niya ay ang anino ng isang lalaking lumalapit, kasabay ng narinig niyang bulong, "Hindi ka na makakalaban." Bigla, isang malakas na tunog ng suntok ang umalingaw-ngaw sa dilim. Naramdaman ni Ara na lumuwag ang kapit sa kanya at bumagsak ang lalaking humahawak sa kanyang bibig. Napaubo siya, hirap huminga at unti-unting bumaling sa pinanggalingan ng ingay. Nakita niya ang isang matangkad na figura ng lalaki na nakatayo, nakatalikod sa liwanag ng poste. Agad itong lumapit sa ikalawang umaatake, at sa mabilis na paggalaw, pinabagsak din ito sa lupa. Nagmamadaling tumakbo ang mga lalaki, naiwan ang dilim at ang takot. Hinal na hinal si Ara. Naghalo ang pagod at takot sa kanyang katawan. Niyakap niya ang sarili at unti-unting lumuhod. Akala niya ay tapos na ang lahat. Pagkatapos ay naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Hindi siya makagalaw. "Miss, okay ka lang?" Isang malalim at kalmadong boses ang umabot sa kanyang pandinig. Ang boses na yon ay tila musika na unti-unting nagpapawi ng kanyang takot. Dahan-dahan niyang tiningnan ang lalaki. Matangkad ito, may malapad na balikat, at sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niya ang matalas na tingin ng mga mata nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. May kakaibang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila. "Miss? Naririnig mo ba ako?" Ulit nito, mas malapit na. Tumango si Ara, ngunit walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Nahihiya siya sa itsura niya, sa gulo ng buhok, sa mga luha. Inabot ng lalaki ang kamay nito. "Kailangan mong tumayo. Hindi ka dapat magtagal dito." Medyo nag-aalangan, pero hinawakan ni Ara ang kamay nito. Malambot pero matatag ang kanyang palad. Sa paghawak niya sa kamay nito, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam, isang halo ng seguridad at pag-asa. Tumayo siya, medyo nanginginig pa. "Salamat po," nauutal niyang sabi. Ngumiti ang lalaki. Hindi ito isang ngiti na basta lang, kundi isang ngiti na umabot sa mga mata nito, puno ng pag-unawa at malasakit. "Walang anuman. Dapat kang mag-ingat." Doon, sa ilalim ng madilim na kalangitan na may ilang bituin, nakita niya ang malapitan ang mukha nito. May katangian siyang hindi makakalimutan. Ang matangos na ilong, ang manipis na labi, at ang malalim na mata na parang mayroong sariling kwento. "Ako si Gabriel Villalobos," sabi nito, at inabot muli ang kamay niya para sa formal na pakikipagkamay. "Ara Reyes po," tugon niya habang nakaramdam ng pagbilis ng tibok ng puso. "Mas mabuti pa sigurong ihatid na kita sa bahay niyo. Hindi ligtas maglakad mag-isa sa ganitong oras," alok ni Gabriel. Nag-aalangan si Ara. Kilala siya ng lahat sa barangay Masikap na independent. Ngunit pagkatapos ng nangyari, hindi niya kayang maglakad mag-isa. "Sige po, salamat." Naglakad sila ng tahimik. Paminsan-minsan ay nagtatama ang kanilang mga mata. Sinusubukan ni Ara na basahin ang mukha ni Gabriel, ngunit may bahid ng misteryo ang bawat galaw nito. Nagtanong siya tungkol sa trabaho nito, ngunit umiiwas ito sa detalye. Tanging ang sagot na, "Mayroon akong sariling negosyo," ang nasabi nito. Nang makarating sila sa tapat ng maliit nilang bahay, naroon na si Nanay Elena, nakatayo sa may pinto, balisa. Mahina na ang nanay niya, ngunit ang pagmamahal nito ang nagpapalakas kay Ara. "Anak! Diyos ko! Anong nangyari sa'yo?" bungad ni Nanay Elena nang makita ang gulo ng damit at buhok ni Ara. Agad na lumapit si Ara sa ina, niyakap ito ng mahigpit. "Nanay, okay lang po ako. Ligtas po ako." Sinubukan niyang maging matatag para sa ina, kahit na nanghihina pa rin ang loob niya. Ngumiti si Gabriel sa Nanay Elena. "Magandang gabi po, ma'am. Hindi po sana ako mang-abala, hinatid ko lang po si Miss Reyes."
May kaunting kaguluhan lang po sa daan, pero okay na po siya. Tumingin si Nanay Elena kay Gabriel, puno ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Maraming salamat sa iyo, iho. Malaking utang na loob namin sa iyo. Halika, pumasok ka muna at magkape tayo. Ngunit tumanggi si Gabriel. Salamat po, pero kailangan ko na po umalis. May importante pa po akong lakad. Bago siya umalis, muli siyang lumingon kay Ara. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang pag-unawa. Mag-ingat ka, Anito. Ikaw rin po, bulong ni Ara. Mabilis na naglakad palayo si Gabriel hanggang sa mawala na ito sa paningin ni Ara sa dilim. Pumasok si Ara sa loob, hinayaan ang nanay na tingnan siya at tiyakin na walang anumang nangyari sa kanya. Ngunit sa likod ng pagpapanggap niya na okay lang siya, ramdam pa rin niya ang takot at ang kakaibang damdamin na iniwan ni Gabriel. Nang mag-isa na siya sa kanyang kwarto, napansin ni Ara ang isang bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang panyo. Kulay abong panyo na may bordang inisyal, iye. Hinawakan niya ang panyo. Amoy banayad na pabango na nagpapaalala sa kanya kay Gabriel. Bumalik sa alaala niya ang mga mata nito, ang boses nito, ang kamay nito. Hindi niya alam kung kailan pa siya muling makakakita ng isang Gabriel Villalobos. Isang matamis na kaba ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Kilig. Ngunit kasama rin nito ang isang malaking tanong. Sino ba talaga siya? 2 araw na ang lumipas mula ng gabing iyon, ngunit ang imahe ni Gabriel Villalobos ay hindi pa rin maalis sa isip ni Ara. Ang panyo na may bordang inisyal na IE ay nakatiklop sa ilalim ng kanyang unan, isang munting alaala ng isang hindi inaasahang tagapagligtas. Nagtatrabaho siya sa isang convenience store, abala sa pag-aayos ng mga paninda, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa mga mata ni Gabriel. Para kang lutang, Ara. May ka-text ka ba? Biro ni Cheska, ang kanyang matalik na kaibigan at kasamahan sa trabaho. Napangiti si Ara. Wala, Ches. Iniisip ko lang yung nangyari noong isang gabi. Oh, yung hero mo? Gwapo raw, sabi mo, tukso ni Cheska, sabay siko kay Ara. Hindi ko sinabing gwapo, palusot ni Ara, ngunit namula ang kanyang pisngi. Saka, hindi ko nga alam kung makikita ko pa siya. Siguro, nakalimutan na niya. Nakalimutan? Ang isang babaeng tulad mo? Impossible, sabi ni Cheska na nagpatawa kay Ara. Kinaumagahan, habang nag-aayos si Ara ng mga dilatang pagkain, may nakita siyang anino sa labas ng tindahan. Unti-unti itong lumapit sa salamin, at nang makita niya kung sino iyon, parang huminto ang kanyang puso. Si Gabriel. Nakasuot siya ng simpleng shirt at jeans, ngunit ang kanyang presensya ay kapansin-pansin pa rin. May dala siyang isang maliit na paper bag. Hi Ara, bati nito, mumiti. Ang ngiti nito ay mas nakakahawa kaysa dati. Gabriel, nauutal na sabi ni Ara. Anong ginagawa mo rito? Bumalik ako para siguraduhin na okay ka na talaga, sabi nito, at inabot sa kanya ang paper bags paborito ko, tong kape. Gusto kong i-share sa'yo. Hindi maintindihan ni Ara ang nararamdaman niya. Isang halo ng gulat, kilig, at kakaibang kasiyahan. Nakakahiya naman. Hindi mo naman kailangan. Gusto ko, matipid na sagot ni Gabriel, ngunit may kislap sa kanyang mga mata. Saka, kailangan ko ring makuha ang panyo ko. I'm sure nasa iyo pa yon. Napakislot si Ara. Hindi niya inaasahan na babanggitin nito ang panyo. Nasa akin. Ibabalik ko bukas. Bakit bukas? Pwede namang ngayon. Tara, maglakad-lakad muna tayo habang break time mo, yaya ni Gabriel. Nag-aalangan si Ara. May trabaho pa siya. Ngunit ang kislap sa mga mata ni Gabriel ay tila ng imbita. Sige, pero saglit lang. Sa ilalim ng sikat ng araw, naglakad sila sa gilid ng kalsada. Tahimik lang muna silang dalawa, hinahayaan ang simoy ng hangin na yakapin sila. Unti-unting nawala ang kaba ni Ara. Napansin niya ang pagiging observant ni Gabriel, kung paano nito pinagmamasdan ang bawat sulok ng barangay Masikap, na parang bago sa kanyang paningin. Masarap pala ang kape rito, puna ni Gabriel. Iba sa mga nakasanayan ko. Kape lang po yan ang tindahan, sabi ni Ara, natawa. Baka iba lang ang lasa kasi kasama mo ako. Ngumiti si Gabriel at nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, mas matagal na ang tinginan nila at tila may libo-libong salita na hindi masabi. Nang maramdaman ni Ara na komportable na sila, nagtanong siya, ikaw, Gabriel.
Kumusta ka? May sarili kang negosyo, sabi mo. Anong klaseng negosyo? Medyo nag-aalangan si Gabriel. Sa financial industry. Managing investments. Medyo komplikado. Hindi mo gugustuhing marinig ang detalye. May maliit na bahid ng pagdududa ang naramdaman ni Ara. Bakit tila umiiwas ito sa mga personal na tanong? Ngunit mabilis niyang binaliwala ang pakiramdam na iyon. Marahil ay masyado lang itong pribadong tao. Nagtatrabaho ako sa convenience store. Medyo malayo sa pangarap ko, pero kailangan para kay nanay, sabi ni Ara, at ikinuwento ang pagiging may sakit ng kanyang ina at ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral para makakuha ng mas magandang trabaho. Nakikinig lang si Gabriel, seryoso ang mukha, at may pagkaawa sa kanyang mga mata. Mahirap nga, anito. Pero bilib ako sa iyo, Ara. Sa kabila ng lahat, patuloy ka pa ring lumalaban. Kalaunan, dumalaw si Gabriel sa bahay ni Ara, nagdadala ng mga prutas at gamot para kay Nanay Elena. Labis na ikinatuwa ng ina ni Ara ang pagiging maalalahanin ni Gabriel. Pinuri pa nito ang binata. Para kang anak ko, Gabriel. Napakabait mo. Namula si Ara sa sinabi ng nanay niya, ngunit may bahagi sa kanya ang sumasang-ayon. Sa maikling panahon, tila naging malaking bahagi na ng buhay nila si Gabriel. Isang araw, niyaya ni Gabriel si Ara na mag-dinner sa isang maliit ngunit eleganteng restaurant sa labas ng kanilang lugar. Ito ang unang pagkakataon na nakakain si Ara sa ganoong klase ng lugar. Para siyang prinsesa. Habang nagkukwentuhan sila, may tumawag sa cellphone ni Gabriel. Nakita ni Ara ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha nito. Nag-iba ang aura nito mula sa pagiging masaya at malambing, naging seryoso at medyo tensyonado. "Excuse me," bulong nito, at lumayo ng kaunti para sagutin ang tawag. Narinig ni Ara ang ilang salita mula sa usapan ni Gabriel. "Nakakuha na ako ng impormasyon, hindi ako magpapahuli matatapos din ito, Vicky." Biglang kumirot ang puso ni Ara. Vicky? Sino si Vicky? Bakit mayroong tensyon sa boses ni Gabriel? Tila nagmadali ang usapan at agad itong bumalik sa mesa, pilit nang umingiti. "Pasensya na, Ara. Business call." Hindi na nagtanong si Ara, ngunit ang munting pagdududa na naramdaman niya kanina ay unti-unting lumaki. Mayroon na bang itinatago si Gabriel? Kinabukasan, habang nagkakape sila ni Cheska, hindi napigilan ni Ara ang magkwento tungkol sa Vicky na narinig niya. "Vicky? Gabriel?" "Yelan," sabi ni Cheska, nakakunot ang noo. "Napakagwapo, napakabait, tapos may misteryo. Ara, mag-ingat ka. Masyadong perpekto para maging totoo." Pero Cheska, naramdaman ko na totoo siya. Ang pag-aalaga niya sa akin, sa nanay ko depensa ni Ara. Hindi ko naman sinasabing masama siya. Pero diba, sabi ko na sayo, may kakaiba sa kanya. Parang may bagay siyang itinatago, paliwanag ni Cheska. "Alam mo, yang mga lalaking yan, kapag masyadong smooth at secretive, minsan may malaking problema sa likod. Baka may asawa na." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Hindi mangyayari iyon. Sinasaktan mo lang ang nararamdaman ko, Cheska. Aba, mas mabuti nang masaktan ka ngayon kaysa masaktan ka ng grabe sa huli. Mag-ingat ka lang, Ara. Mahalaga ka sa akin, pagpilit ni Cheska. Hindi sumagot si Ara, ngunit ang salita ni Cheska ay tumatak sa kanyang isip. May asawa? Hindi, impossible. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Gabriel sa isang tahimik na parke, inabot ni Ara ang kamay nito. Gusto niyang hawakan ito, maramdaman ang init ng presensya nito. Ngunit bago pa niya tuluyang mahawakan, biglang napaatras si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kakaibang halo ng lungkot at takot. Hindi ito galit kundi isang bagay na tila kinakatakutan niya. "Sorry, Ara," bulong nito, ang boses ay halos hindi marinig. Hindi pa sa ngayon." Naguluhan si Ara. Ang kanyang puso ay kumirot. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit tila siya iniiwasan? Mayroong isang bagay na napakalaki at napakabigat na itinatago si Gabriel, at ito ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa kanya. Lumipas ang mga araw na parabang isang panaginip para kay Ara. Ang bawat umaga ay may dalang pananabik, at ang bawat gabi ay may dalang matamis na alaala. Ang mga pagdududa na minsan niyang naramdaman ay unti-unting napapalitan ng pagtitiwala at pagmamahal.
Si Gabriel ay naging isang konstanteng presensya sa buhay niya, isang liwanag na nagbibigay kulay sa kanyang simpleng mundo. Hindi na siya takot na maglakad mag-isa pauwi. Hindi na siya nag-aalala sa mga gastusin para sa gamot ni Nanay Elena. Sa tuwing may problema, nariyan si Gabriel, laging handang tumulong, laging may dalang ngiti na kayang pawiin ang lahat ng kanyang pangamba. Parang nasa alapaap ka na naman, puna ni Cheska isang hapon habang nagkakape sila. Hindi na kita makausap ng matino. Napangiti si Ara, habang tinitingnan ang text message mula kay Gabriel, kumain ka na ba? Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Paano ako hindi magiging ganito, Ches? Napakabait niya, sagot ni Ara, ang mga mata ay nagniningning. Alam mo, minsan iniisip ko, paano kung siya na talaga? Umiling si Cheska, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Hay Ara. Basta mag-iingat ka ha? Masaya ako para sa'yo, pero huwag mong kalimutan ang sinabi ko. Maging alerto ka pa rin. Tumango si Ara, ngunit sa loob-loob niya, halos wala ng puwang ang pagdududa. Ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Gabriel ay tila mas malakas kaysa sa anumang takot. Isang araw, habang nag-aayos si Ara ng mga stocks sa convenience store, isang eleganteng babae ang pumasok para bumili ng tubig. Pagkaalis nito, napansin ni Ara na may naiwan itong isang makapal at makintab na magazine sa counter. Isang society magazine. Kinuha niya ito, balak itago sakaling bumalik ang may-ari. Ngunit dahil wala namang customer, binuklat niya ito dahil sa kuryosidad. Ang mga pahina ay puno ng mga larawan ng mayayamang tao, mga party, at mga mamahaling damit. Napabuntong hininga siya. Ibang mundo talaga. Patuloy siya sa paglipat ng pahina hanggang sa isang pamilyar na mukha ang tumambad sa kanya. Napahinto siya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Si Gabriel. Nakasuot ito ng isang napakagandang itim na suit, nakangiti sa kamera. Ang ngiti nito ay pareho ng ngiting ibinibigay nito sa kanya. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa tabi nito ay isang babae, napakaganda rin, nakasuot ng isang eleganteng pulang damit. Ang kamay ng babae ay nakakapit sa braso ni Gabriel. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Baka kaibigan lang. Baka kamag-anak. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Ngunit ang kanyang mga mata ay bumaba sa caption sa ilalim ng larawan. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa pahina at sinampal siya ng malakas. Ang kilalang business tycoon na si Emir Gabriel Villalobos kasama ang kanyang napakagandang asawa, si Ms. Victoria Santiago, sa taunang charity ball ng Santiago Group. Asawa. Ang salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isipan na parang kulog. Asawa. Nabitawan niya ang magazine. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at masakit na pagtibok ng kanyang puso. Victoria. Vicky. Ang pangalan sa telepono. Parang may kung anong humigop sa lahat ng hangin sa kanyang baga. Hindi siya makahinga. Umikot ang kanyang paningin. Ang mga salitang sinabi ni Cheska ay bumalik sa kanya, isang mapait na paalala, baka may asawa na. Paano? Paano nangyari ito? Ang lahat ng alaala nila ni Gabriel ay biglang nag-flashback sa kanyang isipan, ang pagligtas nito sa kanya, ang pag-aalaga nito sa kanyang ina, ang matatamis na ngiti, ang mga pangako na hindi binibitawan ngunit nararamdaman niya sa bawat kilos nito. Lahat ba ay kasinungalingan? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinampot niya ang cellphone niya. Tinawagan niya si Gabriel. Ring. 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 Walang sumasagot. Tinawagan niya ulit. Ganun pa rin. Isang patak ng luha ang pumatak sa screen ng kanyang cellphone. Pagkatapos ay isa pa, at isa pa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang pag-agos nito. Ang saya na naramdaman niya kanina lang ay biglang naging isang napakalalim na sakit. Pakiramdam niya ay niloko siya, pinaglaruan, ginawang tanga. Ara. Anong nangyari? Si Cheska, kadarating lang para sa shift nito. Nakita nito si Ara na nakaupo sa sahig, umiiyak, hawak ang magazine. Lumapit ito at agad na niyakap si Ara. Hindi na kailangan ni Cheska magtanong. Nakita niya ang larawan. Yakapin mo lang ako, Ches, bulong ni Ara, ang boses ay basag na basag. Sabihin mo sa akin na hindi totoo to. Hinaplos ni Cheska ang likod niya.
Ale, andito lang ako, Ara. Iiyak mo lang lahat. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ara sa kanilang bahay. Paulit-ulit siyang tinitingnan ni Nanay Elena, nag-aalala. Anak, may problema ba? Bakit ang tamlay mo? Tanong ng ina. Wala po, Nay. Pagod lang po sa trabaho, pagsisinungaling niya, ayaw nang dagdagan ang alalahanin ng ina. Maya-maya may kumatok sa pinto. Inisip ni Ara na baka kapitbahay lang nila. Ngunit nang buksan niya ang pinto, ang mundo niya ay muling gumuho. Nakatayo doon si Gabriel, may daladalang bulaklak, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ara, kanina pa kita tinatawagan. Hindi ka sumasagot. Nag-alala ako. Tumingin si Ara sa kanya. Ang mukha na minsan ay nagbibigay sa kanya ng kilig at pag-asa ay ngayon, nagdudulot ng isang matinding kirot. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, hawak ang cellphone na nagpapakita ng larawan mula sa magazine. Nakita ni Gabriel ang larawan. Ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng gulat, ng pagkataranta, ng isang emosyon na hindi mabasa ni Ara. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Walang salitang namumutawi. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-uusap, ang mga mata ni Ara na puno ng sakit at pagkabigo, at ang mga mata ni Gabriel na puno ng pagsisisi at isang katotohanang hindi niya masabi. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Gabriel ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Nakatitig lang si Ara sa kanyang cellphone, sa larawan na sumira sa kanyang mundo, bago niya dahan-dahang itinaas ang kanyang paningin. Ang mga mata ni Gabriel ay puno ng pagkataranta, ng isang emosyon na hindi niya pa nakikita dati, isang halo ng pagsisisi at takot. Ara, pakinggan mo ako, pakiusap ni Gabriel, ang boses ay nanginginig. Hayaan mong magpaliwanag ako. Magpaliwanag, halos pabulong na sagot ni Ara, ang bawat salita ay tila may kasamang lason. Anong ipapaliwanag mo, Gab? Na may asawa ka na pala. Na lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Hinawakan niya ang dibdib na sumisikip. Ang sakit ay kumakalat sa buo niyang katawan. Hindi kasinungalingan ang nararamdaman ko para sa'yo, mabilis na sagot ni Gabriel, lumapit ng isang hakbang. Totoo ang lahat ng pinakita ko sa'yo, Ara. Maniwala ka. Umiling si Ara, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Maniwala. Paano ako maniniwala sa isang taong nagsinungaling sa akin mula pa sa simula? Hindi ganoon kasimple, sabi ni Gabriel, ang desperasyon ay bakas na sa kanyang boses. Ang kasal namin ni Victoria isa lang itong business arrangement. Isang kontrata. Walang pagmamahal, Ara. Matagal na kaming hindi nagsasama bilang mag-asawa. Ang bawat salita niya ay tila isang kutsilyo na lalong bumabaon sa puso ni Ara. Business arrangement. Kontrata. Ang mga salitang iyon ay mula sa ibang mundo, isang mundong hindi niya maintindihan. Kahit na, mahinang sabi ni Ara, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kasal ka pa rin sa kanya. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mong mahulog ako sa iyo ng ganito? Dahil natakot ako, pag-amin ni Gabriel. Natakot akong mawala ka sa akin kapag nalaman mo. Ara, mahal kita. Iyon ang totoo. Ngunit ang mga salitang imahal kita ay tila walang bigat ngayon. Hinarahan ito ng isang napakalaking pader ng kasinungalingan. Umiling si Ara, dahan-dahang isinara ang pinto. Umalis ka na, Gabriel. Please, pakiusap niya, bago tuluyang isara ang pinto at isandal ang kanyang likod dito, habang ang kanyang mga tuhod ay unti-unting nanghina. Doon, sa likod ng nakasarang pinto, hinayaan niyang bumuhos ang kanyang mga luha. Kinabukasan sa trabaho, halatang halata ang pamumugto ng mga mata ni Ara. Agad siyang nilapitan ni Cheska. Sinabi ko na sa'yo, di ba, sabi ni Cheska, puno ng pag-aalala at kaunting galit para sa kaibigan. Anong sabi niya? Ikinuwento ni Ara ang lahat. Ang paliwanag ni Gabriel, ang tungkol sa business arrangement. Arrangement? Anong klaseng arrangement yan? Kunot noong tanong ni Cheska. Napakagulo, Ara. At sino ba iyang Victoria Santiago na yan? Nagkibit balikat si Ara. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, ang sakit-sakit, Ches. Sige, ganito, sabi ni Cheska, hinawakan ang kamay ni Ara. Huwag ka nang umiyak. Aalamin natin. Aalamin natin kung sino talaga ang babaeng yan.
Nang hapong iyon, habang abala sila sa pag-google ng pangalang si Victoria Santiago, sa cellphone ni Cheska, isang deliveryman ang pumasok sa convenience store, may dalang isang napakalaking bouquet ng mga pulang rosas. Ang mga rosas ay napakaganda at napakamahal, halatang hindi nababagay sa simpleng tindahan nila. Para po kay Miss Ara Reyes, sabi ng deliveryman. Nagkatinginan sina Ara at Cheska. Dahan-dahang kinuha ni Ara ang bouquet. Ang bango ng mga bulaklak ay tila nakakasakal. May isang maliit na card na nakasabit dito. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ito. Ang sulat ay elegante, nakasulat sa magandang pagkakasulat. Narinig ko na mahilig ka raw sa mga bulaklak. I hope this brighten up your day. Tandaan mo, may mga bagay na sadyang napakaganda, ngunit hindi para sa lahat. Walang pangalan. Ngunit alam ni Ara kung kanino galing iyon. Ang bawat salita ay tila isang babala, isang paalala ng kanyang lugar. Naramdaman niya ang malamig na takot na gumapang sa kanyang likod. Galing ba iyan sa kanya? Tanong ni Cheska, tinutukoy si Victoria. Tumango lang si Ara, hindi makapagsalita. Mula noon, hindi tumigil si Gabriel sa pagsubok na kausapin siya. Sunod-sunod ang mga text message, ang mga tawag. Ara, please. Kausapin mo ako. Hindi ako susuko sa'yo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na ayusin to, magtiwala ka lang sa akin. Ngunit paano siya magtitiwala? Ang mga salita ni Gabriel ay puno ng pangako, ngunit kulang sa katotohanan. Wala siyang sinasabi kung paano niya ayusin ang lahat. Puro lang magtiwala ka. Isang gabi, habang nakahiga si Ara sa kanyang kama, hindi mapakali, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Akala niya ay si Gabriel na naman, gumagamit ng ibang numero. Sinagot niya ito, handa nang magalit. Hello. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Gabriel. Ito ay boses ng isang babae, malamig, elegante, at puno ng otoridad. Si Ara Reyes ba ito? Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kilala niya ang tono na iyon kahit hindi niya pa naririnig dati. Iyon ang tono ng kapangyarihan. Sino po sila? Isang maikling, malamig na tawa ang narinig niya. Hindi na mahalaga kung sino ako. May isang bagay lang akong gustong sabihin sa'yo. Huminto ang babae na tila sinasadya na pakabahin si Ara. Kung mahal mo siya, iwanan mo siya. Pagkatapos noon, ibinaba na ang tawag. Naiwan si Ara na hawak ang cellphone, nakatitig sa kawalan. Ang bawat salita ay tumatak sa kanyang isipan. Hindi ito isang pakiusap. Isa itong utos. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ara na ang kalaban niya ay hindi lang isang asawa. Ito ay isang puwersa na hindi niya kayang labanan. Ang banta sa telepono ay hindi nagdulot ng takot kay Ara. Nagdulot ito ng galit. Isang determinasyon na hindi niya naramdaman noon pa man. Hindi na siya ang babaeng iyak na lang sa isang sulok. Ang pagmamahal na minsan ay nagparamdam sa kanya na mahina, ngayon ay nagiging gatong para sa kanyang tapang. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para protektahan ang sarili niya mula sa mundong pilit siyang hinihila ni Gabriel. Santiago Group. Iyan ang pangalan ng kumpanya sa magazine, sabi ni Ara kay Cheska kinabukasan sa isang maliit na internet cafe. Ang ingay ng mga naglalaro ng online games ay hindi nila pinapansin. Nakatutok ang kanilang mga mata sa monitor. Okay, search natin, sabi ni Cheska, mabilis na nag-type. Bumungad sa kanila ang isang napaka-professional na website. Mga larawan ng matatayog na gusali, mga ngiti ng mga kliyente, at mga artikulo tungkol sa kanilang mga charity works. Sa unang tingin, mukha itong isang perpektong korporasyon. Masyadong malinis, komento ni Cheska. Kapag masyadong malinis, kadalasan may tinatagong dumi. Nag-click sila sa mga public financial reports. Kahit hindi sila eksperto, may isang bagay na kapansin-pansin. Napakalalaking halaga ng pera ang pumapasok at lumalabas sa mga subsidiary companies na may mga kakaibang pangalan, mga kumpanyang tila walang ibang ginagawa kundi maglipat ng pondo. Tingnan mo to, Ara, turo ni Cheska sa screen. Emerald Heights Properties. Bago lang itong kumpanya pero billions agad ang kapital. Saan galing ang pera? At bakit ang address ay kapareho ng address ng 3 pang ibang kumpanya? Naramdaman ni Ara ang panlalamig sa kanyang sikmura. Ang mga numero at pangalan ay parang isang web ng kasinungalingan na unti-unti nilang binubura. Ito ang mundo ni Gabriel.
Ito ang mundo ni Victoria. Sa gitna ng kanilang pag-imbestiga, tumunog ang telepono ni Ara. Si Gabriel. Huwag mong sagutin, sabi ni Cheska. Ngunit umiling si Ara. Kailangan kong malaman kung magsisinungaling pa rin siya. Sinagot niya ang tawag. Hello. Ara, salamat sa Diyos, sabi ni Gabriel, ang boses ay puno ng relief. Pwede ba tayong magkita? May lugar akong alam, malayo dito. Tahimik. Tayo lang. Isang parte kay Ara ang gustong pumayad. Gusto niyang maniwala na sa isang tahimik na lugar, magiging totoo na ang lahat. Ngunit ang kabilang parte, ang parte na nakakita sa mga numero sa screen, ay nagsasabing isa lang itong paraan para ilayo siya sa katotohanan. Sige, sagot niya, ikinagulat ni Cheska. Saan? Nagkita sila sa isang parke sa labas ng syudad. Tahimik na. Berde ang paligid. Ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay siksik. Salamat at pumayag ka, sabi ni Gabriel, sinubukang hawakan ang kamay niya, ngunit umiwas si Ara. Bakit mo ako dinala dito, Gab? Diretsahang tanong niya. Gusto kong humingi ng tawad, sabi nito, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. At gusto kong malayo ka muna sa lahat ng gulo. Kay Victoria. Habang nagsasalita si Gabriel, napansin ni Ara ang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan sa ilalim ng isang puno. Nakasuot ito ng itim na jacket at sombrero at tila nakamasid sa kanila. Naramdaman ni Ara ang pamilyar na kaba, ang parehong kaba na naramdaman niya noong gabing inatake siya. Nang mapansin ni Gabriel ang tinitingnan ni Ara, lumingon ito at agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha. Isang mabilis na galit ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito pilit na ngumiti kay Ara. Huwag mo siyang pansinin. Tara, doon tayo. Pero hindi na maalis ni Ara ang tingin sa lalaki. Sino iyon? Bakit tila nag-aalala si Gabriel? Biglang tumunog ang telepono ni Gabriel. Ang parehong ringtone na narinig niya noon. Nakita niya ang pangalang si Vicky sa screen. Tumingin si Gabriel kay Ara na parang humihingi ng paumanhin bago lumayo ng kaunti para sagutin ito. Ano na naman, Vicky, rinig ni Ara na sabi ni Gabriel, ang boses ay mababa ngunit puno ng iritasyon. Sinubukan ni Ara na huwag makinig, ngunit malapit lang si Gabriel. Kasama ko siya. Hindi ko sinasabi sa kanya ang kahit ano. Hindi ko na kaya ang pressure na to, Vicky. Ginagawa ko ang lahat para protektahan siya mula sa'yo. Napatigil si Ara. Protektahan ako. Mula sa kanya? Ang mga salita ay hindi tugma sa kanyang inaakala. Hindi ito tunog ng isang kasabwat. Ito ay tunog ng isang taong nasa ilalim ng matinding panggigipit. Isang biktima. Nang bumalik si Gabriel, ang mukha niya ay pagod na pagod. Pasensya na ulit. Hindi na nagtanong si Ara. Ngunit sa kanyang isipan, isang bagong tanong ang nabuo, kung biktima si Gabriel, ano ang totoong krimen? Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ang mga piraso ng puzzle ay hindi magkakatugma. Kailangan niya ng isang bagay na konkreto. Isang patunay. At alam niya kung saan ito mahahanap. Alam niyang may meeting si Gabriel sa ibang bansa kinabukasan. Naalala niya isang beses na isinakay siya nito sa kotse nito, at nakita niyang mayroon itong spare key para sa opisina nito na nakatago sa glove compartment. Isang malaking sugal, ngunit kailangan niyang subukan. Pumunta siya sa parking lot ng gusali kung saan nag-opisina si Gabriel. Gamit ang isang hairpin, naturo sa kanya ni Cheska para sa mga emergency, nanginginig niyang binuksan ang pinto ng kotse. Nagtagumpay siya. Doon, sa loob ng glove compartment, nakita niya ang susi. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol habang paakyat siya sa elevator. Ang sahig ay walang katao-tao. Tahimik. Ginamit niya ang susi sa pinto ng opisina ni Gabriel. Pumasok ito. Ang opisina ay napakalaki at napaka-elegante. Malayo sa simple nilang bahay. Nagsimula siyang maghalungkat, nanginginig sa takot na baka may makahuli sa kanya. Binuksan niya ang mga drawer. Puro papel ng negosyo. Walang kakaiba. Nawawalan na siya ng pag-asa nang mapansin niya ang isang maliit na safe sa ilalim ng mesa, bahagyang nakaawang. Tila minadali ang pagsara dito. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob, may isang manipis na folder. Ang label, Project Emerald. Binuksan niya ito. Ang laman ay hindi mga ordinaryong dokumento.
Ito ay mga ledger, mga bank statement mula sa mga foreign banks, at isang listahan ng mga kumpanya, kasama na ang mga kumpanyang nakita nila ni Cheska online. At sa tabi ng bawat pangalan may mga numero. Napakalalaking numero. Milyon-milyong dolyar na inililipat mula sa isang account papunta sa isa pa, na tila naglalaho sa ere. Hindi niya naiintindihan ang lahat ng detalye. Ngunit naiintindihan niya ang isang bagay. Hindi lang ito isang kasal na peke. Hindi lang ito isang simpleng away ng mag-asawa. Ito ay isang krimen. Isang napakalaking krimen na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. At si Gabriel Villalobos, ang lalaking minahal niya, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Nakasandal si Gabriel Villalobos sa malambot na upuan ng eroplano, nakatingin sa mga ulap sa labas ng bintana, ngunit ang kanyang isipan ay nasa lupa, nasa isang maliit na bahay sa Barangay Masikap. Sa screen ng kanyang cellphone, tinititigan niya ang isang litratong lihim niyang kinunan, si Ara, nakangiti habang nag-aayos ng bulaklak sa isang florera. Isang ngiting puro, walang bahid ng kasinungalingan. Isang ngiti na hindi niya matagal nang nakikita sa sarili niyang mundo. Isang malalim na bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Pagkakasala. Iyon ang pangalan ng bigat na iyon, isang kasama na hindi siya iniiwan saan man siya magpunta. Sa bawat pagtawa ni Ara, sa bawat pagtitiwala nito sa kanya, lalong bumibigat ang krus na kanyang pinapasan. Flashback. 3 taon na ang nakalipas. Nakatayo siya sa isang malamig at puting kwarto ng ospital. Ang amoy ng antiseptic ay nakakasulasok. Nakahiga sa kama ang kanyang ama, ang dating matipuno at kinikilalang negosyante, ngayon ay isang anino na lang ng kanyang sarili, tinalo ng stress at sakit matapos bumagsak ang kanilang negosyo. Bilyon-bilyong utang. Ang pangalan ng kanilang pamilya ay nadungisan. Pumasok si Victoria Santiago sa kwarto. Hindi bilang isang kaibigan na nakikiramay, kundi bilang isang reyna na tinitingnan ang kanyang bagong teritoryo. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na bestida, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng marmol na sahig. Kawawa naman ang papa mo, sabi ni Vicky, ang boses ay walang emosyon. Masisira ang lahat ng pinaghirapan niya. At ikaw, Gabriel, habang buhay mong pagbabayaran ang utang na iniwan niya. Anong kailangan mo, Vicky? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay pagod at puno ng galit. Ngumiti si Vicky, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Simple lang. Mayroon akong isang malaking operasyon. Kailangan ko ng isang mukha, isang respetadong mukha para itago ang mga transaksyon. Ang pangalang Villalobos. Pakasalan mo ako, Gabriel. Maging asawa ko sa papel. Ipakita mo sa mundo na tayo ang perfect power couple. At bilang kapalit, lahat ng utang ng pamilya mo, buburahin ko. Sagot ko na rin ang pagpapagamot ng papa mo sa pinakamagaling na ospital sa Amerika. Napatingin si Gabriel sa kanyang ama, na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa kasunduang inilalatag sa harap niya. Ito ay isang pact with the devil. Ang kanyang kaluluwa para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Pumapayag ako, bulong niya. At sa sandaling iyon, ipinagbili niya ang kanyang kalayaan. Kasalukuyan. Bumalik si Gabriel sa realidad nang maramdaman niya ang paglanding ng eroplano. Ang bawat pagbabalik sa Maynila ay isang pagbabalik sa kanyang kulungan. At si Victoria ang kanyang warden. Dumiretso siya sa opisina ng Santiago Group. Ang opisina ni Vicky ay nasa pinakamataas na palapag na may tanawin ng buong syudad. Malamig, moderno, at walang bakas ng kahit anong personal na gamit. Parang may-ari nito. You're late, sabi ni Vicky, hindi man lang tumitingin mula sa kanyang laptop. May traffic, maikling sagot ni Gabriel. I need you to sign this, sabi ni Vicky, itinulak ang isang folder sa kanyang mesa. Another shell company for Project Emerald. Kailangan natin ng bagong daluyan. Tiningnan ni Gabriel ang mga papel. Ang mga pangalan, ang mga numero. Lahat ay bahagi ng isang malaking makina ng money laundering. Hanggang kailan ito, Vicky? Sa wakas, tumingin si Vicky sa kanya, ang mga mata ay matalim. Hanggang sasabihin kong tapos na. At isa pa, Gabriel. Nababalitaan kong masyado ka nang nagiging malapit sa babaeng iyon mula sa Barangay Masikap. I thought I made it clear. She's a distraction. Huwag mo siyang idamay dito, mariing sabi ni Gabriel. Ako? O ikaw ang naglalagay sa kanya sa panganib, tanong ni Vicky, isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. She's insignificant.
But if she becomes in problem, alam mo na ang kaya kong gawin. Umalis si Gabriel sa opisina na may kumukulong galit sa kanyang dibdib. Tama si Vicky. Siya ang naglalagay kay Ara sa panganib. Pagdating sa sarili niyang opisina, isinara niya ang pinto at binuksan ang isang lihim na compartment sa kanyang pader. Kinuha niya ang isang encrypted external hard drive. Isinaksak niya ito sa kanyang laptop. Doon, sa loob ng daan-daang files, naroon ang lahat ng ebidensya na palihim niyang kinokolekta sa loob ng 2 taon. Mga kopya ng mga dokumento, mga recording ng mga usapan, mga bank trail. Ang kanyang plano para pabagsakin si Vicky. Ngunit hindi pa sapat. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maitatanggi. Habang nag-iisip siya, isang email ang pumasok mula sa private investigator na lihim niyang inupahan para bantayan si Ara. Ang subject, urgent. Binuksan niya ito. Isang litrato. Si Nanay Elena, kausap ang isang hindi pamilyar na lalaki sa labas ng bahay nila. Ang lalaki ay may peklat sa mukha at mukhang delikado. Ang caption mula sa investigador, kinakausap ng lalaki ang matanda tungkol sa upa sa bahay. Nagtatanong kung sino-sino ang nakatira. Mukhang naninindak. Naramdaman ni Gabriel ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Si Vicky. Ito na ang sinasabi niya. Ang pagbabanta ay hindi na lang sa kanya. Dinadamay na niya ang pamilya ni Ara. Hindi na siya pwedeng maghintay. Kinagabihan, bumalik siya sa gusali ng Santiago Group. Gamit ang kanyang access card, pumasok siya sa madilim at tahimik na opisina. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang puso. Lumapit siya sa ilalim ng mesa ni Vicky. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang napakaliit na listening device, kasing laki lang ng isang buttons. Maingat niyang idinikit ito sa ilalim ng mesa, sa lugar na hindi madaling makita. Ito ang kanyang huling baraha. Isang desperadong hakbang. Paalis na sana siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Ara. Gabriel, alam ko na ang lahat. Nakita ko ang mga dokumento sa opisina mo. Ano to? Anong krimen to? Nabitawan ni Gabriel ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Si Ara. Paano? Paano niya nalaman? Napagtanto niya. Ang nakaawang na safe. Sa pagmamadali niyang umalis kanina para sa flight niya, hindi niya ito naisara ng maayos. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang plano niya ay nasira. Ngayon, hindi na lang siya ang nasa panganib. Si Ara, na may hawak ng ayong impormasyon, ay naging isang direktang target. Mabilis niyang tinawagan ang numero ni Vicky. Kailangan niyang malaman kung alam na nito. Kailangan niyang unahan si Vicky. Hello, Gabriel, sagot ni Vicky, ang boses ay kalmado, na lalong nagpatindi ng kaba ni Gabriel. Anong utang na loob natin at napatawag ka sa ganitong oras? Vicky, si Ara ni. Simula niya. Yes. Ang babae mo, putol ni Vicky. Alam kong malapit ka na sa kanya. At alam ko rin kung bakit. Ang tatay niya si Alberto Reyes. Tanga siya, pero may naitago pala siyang kopya ng ledger natin noon. Akala ko nasunog na lahat. Siguro, nasa anak na niya ngayon. Natigilan si Gabriel. Ito pala ang dahilan. Ang lahat ay konektado. Ang pag-atake kay Ara, ang paglapit niya lahat ay parte ng plano ni Vicky. Tumunog muli ang cellphone ni Gabriel. Si Vicky ulit. Alam kong malapit ka na kay Ara. Tandaan mo, kung may mangyari sa imperyo ko, siguradong may mangyayari sa pamilya mo at sa babaeng iyon, sabi ni Vicky, ang bawat salita ay isang yelo na tumutusok sa kanyang puso. Protektahan mo ang investment ko, Gabriel. At ang investment ko ay ikaw at ang katahimikan. Ibinaba ni Vicky ang tawag. Naiwan si Gabriel sa gitna ng madilim na opisina, napapalibutan ng mga kasinungalingan, at may isang malinaw na katotohanan sa kanyang isipan, kailangan niyang iligtas si Ara, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang buhay. Hawak-hawak ni Ara ang manipis na folder na may markang si Project Emerald. Ang bawat numero, bawat pangalan ng kumpanya, ay tila isang sinulid sa isang napakalaking sapot ng kasinungalingan na bumabalot sa lalaking minahal niya. Ngunit may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, isang tanong na mas masakit pa kaysa sa krimen na nakasulat sa mga papel na ito. Bakit siya? Sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit siya ang napili ni Gabriel na paglaruan?
Umuwi siya sa bahay na lutang ang isip. Nakita niya si Nanay Elena na natutulog ng mahimbing at isang kirot ang muling dumaan sa kanyang puso. Ang ina niya nalabis ang tiwala at paghanga kay Gabriel. Paano niya sasabihin dito ang katotohanan? Sa ilalim ng kanyang kama may isang maliit na bowl. Ang bowl ng mga alaala ng kanyang ama. Binuksan niya ito, ang amoy ng lumang papel at alaala ay sumalubong sa kanya. Nagsimula siyang maghalungkat, hindi niya alam kung ano ang hinahanap. Isang litrato, isang sulat, kahit anong magbibigay sa kanya ng kasagutan. At doon, sa ilalim ng isang lumang album, nakita niya ito. Isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Isang lumang resibo. At sa likod nito, may sulat kamay ng kanyang ama. Santiago Group. Project Emerald. Mag-ingat. At sa ilalim nito, isang pangalan at numero ng telepono, Atty. Salvador Badong Ramos. Naramdaman ni Ara ang pagyanig ng kanyang mga kamay. Konektado. Ang lahat ay konektado. Ang kanyang ama ay may alam. Kinabukasan, nanginginig niyang tinawagan ang numero. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses ng lalaki ang sumagot. Hello. Hello po. Maaari ko po bang makausap si Atty. Salvador Ramos? Tanong ni Ara. Ako nga ito. Sino po sila? Ako po si Ara Sofia Reyes. Anak po ako ni Alberto Reyes. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Tila nag-iisip ang abogado. Reyes, matagal na yon, sabi nito, ang boses ay maingat. Anong kailangan mo, Hija? May nakita po kasi akong sulat ng papa ko. Nakasulat po ang pangalan niyo at ang Santiago Group, paliwanag ni Ara, ang boses ay nanginginig. Gusto ko lang po sanang malaman ano po ang kinalaman ng papa ko sa kanila. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ni Ara mula sa kabilang linya. Hija, mas mabuti pang kalimutan mo na yan. Mapanganib ang mga taong iyan. Kailangan ko pong malaman, attorney. Please, pakiusap ni Ara. Ang tatay mo mabuting tao siya, simula ni Atty. Badong. Simple lang siyang accountant sa isa sa mga kumpanya nila. Ngunit matalas ang kanyang mata. May nakita siya, Ara. May natuklasan siyang hindi niya dapat malaman. Mga numero na hindi nagtutugma. Bago siya nawala, sinabihan niya ako na mag-ingat daw ako sa Santiago Group. Na may itinatago silang malaking kasalanan. Parang bombang sumabog ang mga salita sa pandinig ni Ara. Ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay pinatay. O pinilit na magtago? Ang mga tanong ay walang katapusan. Ngunit isa lang ang sigurado, ang Santiago Group, si Vicky, at marahil si Gabriel, ay may kinalaman dito. Ngayon, armado ng mas masakit na katotohanan, tinawagan niya si Gabriel. Kailangan niyang marinig mula mismo sa kanya. Kailangan niyang makita ang reaksyon nito. Ara. Salamat sa Diyos, tumawag ka, sagot ni Gabriel, ang boses ay puno ng pag-asa. Magkita tayo, malamig na sabi ni Ara. Sa parke kung saan mo ako dinala. Ngayon na. Nang dumating si Ara sa parke, naroon na si Gabriel, naghihintay. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ngunit para kay Ara, ang mukhang iyon ay isa ng maskara. Sino ang tatay ko sa kwento ninyo, Gabriel? Diretsahang tanong niya, walang paligoy-ligoy. Natigilan si Gabriel. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ara, anong Huwag ka nang magpanggap, sigaw ni Ara, ang mga luha ay nagsimula ng bumagsak. Nakausap ko na si Atty. Ramos. Alam kong may alam ang papa ko. Kaya ba? Kaya ba ako? Kaya ba ako ang nilapitan mo? Yumuko si Gabriel. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Ara. Ang katahimikan niya ay isang malakas na kumpirmasyon. Sagutin mo ako, sigaw ni Ara, hinahampas ang dibdib nito. Lahat ba ng ito, plano? Ang pagligtas mo sa akin sa eskinita, kasama ba yon sa plano? Sa wakas, tumingin si Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Bulong niya, ang isang salitang iyon ay tumarak sa puso ni Ara na parang isang punyal. Inutusan ako ni Vicky na lapitan ka para alamin kung may alam ka tungkol sa tatay mo. Para kunin ang tiwala mo. Humakbang siya palapit. Pero Ara, maniwala ka, ang pagligtas ko sa'yo hindi iyon plano. Totoo iyon. At ang pagmamahal ko sa'yo naging totoo rin. Umiling si Ara, ang mundo niya ay gumuho na ng tuluyan. Ang bayani niya.
Ang tagapagligtas niya ay isa palang kasangkapan sa isang masamang plano. Siya mismo, ang premyo, ang target. Huwag, sabi niya, umatras. Huwag kang lalapit. Biglang tumunog ang telepono niya. Si Cheska. Sinagot niya ito, ang isip ay blanko. Ara. Nasaan ka? Tanong ni Cheska, ang boses ay nagmamadali. Ara, may nahanap ako. Kinausap ko yung kaibigan kong security guard sa isang building malapit sa inyo. May nakuha siyang kopya ng CC footage noong gabi ng attack ni. Huminto si Cheska. Ara, sinusundan ka na niya. Nakita ko sa video. Si Gabriel. Nakatayo siya sa kanto, pinapanood ka, ilang minuto pa bago mangyari ang attack. Hindi iyon nagkataon, Ara. Hinihintay ka niya. Nabitawan ni Ara ang kanyang cellphone. Ang huling piraso ng pag-asa na baka totoo ang pagligtas nito sa kanya ay nadurog na rin. Lahat. Lahat ay isang kasinungalingan. Tumalikod siya at nagsimulang tumakbo. Walang direksyon. Takbo lang ng takbo, palayo kay Gabriel, palayo sa mga kasinungalingan niya. Ara, sandali, sigaw ni Gabriel, hinahabol siya. Pero hindi siya lumingon. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, na tila nakikisimpat siya sa kanyang pagdadalamhati. Basa na ang kanyang damit, ang kanyang buhok, ngunit hindi niya ito alintana. Ang mga luha niya ay humahalo na sa ulan. Huminto siya sa gitna ng isang kalsada, hingal na hingal at basang-basa. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message mula kay Gabriel. Hindi ko intensyon na saktan ka, Ara. Sana maintindihan mo. Sa huling patak ng kanyang lakas, ibinato ni Ara ang cellphone sa semento. Nabasag ito sa libo-libong piraso, tulad ng kanyang puso. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng ulan, mag-isa, basag, at walang natitirang kahit anong paniniwalaan. Basang-basa at giniginaw, pero hindi alintana ni Gabriel ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang apoy ng desperasyon na nagninina sa kanyang dibdib. Pinanood niyang tumakbo palayo si Ara, pinanood niyang mawasak ang mundo nito dahil sa kanya. Ngayon, kailangan niyang gawin ang lahat para subukang buuin ito muli. Alam niyang hindi siya makakalapit basta-basta kay Ara. Ang pader na itinayo nito ay gawa sa sakit at pagtataksil, at napakataas nito para akyatin niya mag-isa. Isa lang ang alam niyang paraan. Pinuntahan niya ang convenience store. Sarado na ito, ngunit alam niyang malapit lang doon ang apartment na inuupahan ni Cheska. Kumatok siya ng malakas sa pinto ni Cheska, hindi alintana ang late na oras. Nang bumukas ang pinto, ang mukha ni Cheska ay puno ng gulat na agad napalitan ng galit. Anong ginagawa mo rito, manloloko ka, mariing sabi ni Cheska, sinusubukang isara ang pinto. Ngunit pinigilan ito ni Gabriel, isinandal ang kanyang kamay sa pinto. Cheska, please. Kailangan kong makausap si Ara. Kailangan niyang malaman ang lahat. Lahat? Hindi pa ba sapat ang lahat ng nalaman niya, sarkastikong sagot ni Cheska. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Nasaan siya? Pilit ni Gabriel, ang boses ay basag na. Alam kong dito siya pupunta. Please, Cheska. Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa kaligtasan niya. Ang salitang kaligtasan ang nagpatigil kay Cheska. Nakita nito ang tunay na takot at desperasyon sa mga mata ni Gabriel. Bumuntong hininga ito at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nasa loob siya. Pero subukan mo lang siyang saktan ulit, Gabriel, ako mismo ang babali sa mga buto mo. Sa maliit na sala ni Cheska, nakaupo si Ara sa isang sulok, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig sa kawalan. Hindi man lang ito lumingon nang pumasok si Gabriel. Ang imahe niya ay isang kutsilyong lalong bumaon sa puso ni Gabriel. Lumuhod si Gabriel sa harap niya, hindi masyadong malapit. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ara, bulong niya. Walang sagot. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang external hard drive. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa pagitan nila. Alam kong galit ka, simula niya. At may karapatan ka. Nagsinungaling ako. Pero hindi lahat ng nakita mo ay kasinungalingan. Tumingin si Cheska sa hard drive. Ano yan? Isa na namang laro. Sa loob ng 2 taon, Ara, pagpapatuloy ni Gabriel, ang mga mata ay nakatutok lang kay Ara. 2 taon na akong palihim na kumukuha ng ebidensya laban kay Vicky.
Bawat transaksyon, bawat tawag, bawat iligal na utos niya, nakatago lahat dyan. Dahan-dahan, napalingon si Ara. Ang kanyang mga mata, kahit walang buhay, ay nagpakita ng isang kislap ng pagkalito. Bakit? Halos pabulong na tanong ni Ara. Ito ang unang salitang binitiwan niya. Dahil bihag niya ako, Ara. Dahil sa utang ng pamilya ko, napilitan akong pakasalan siya. Naging tau-tauhan niya ako, ang malinis na mukha para sa marumi niyang operasyon, paliwanag ni Gabriel, ang bawat salita ay puno ng pait. Pero hindi ko kayang habang buhay na maging ganoon. Naghintay ako ng tamang panahon. Nangungulekta ng sapat na lakas para labanan siya. At kasama sa plano mo ang gamitin ako, tanong ni Ara, ang boses ay malamig. Ang tsihiye. Hinihintay mo ako, Gabriel. Nakita ko. Tumango si Gabriel, tinanggap ang akusasyon. Hinihintay kita. Pero hindi para sa inaakala mo. Nalaman ni Vicky na may hawak na impormasyon ang tatay mo. Nagpadala siya ng mga tao para takutin ka, para kunin kung anuman ang hawak mo. Ang pag-atake sa eskinita mga tao niya yon. Sinundan kita para protektahan ka mula sa kanila. Pero naunahan nila ako. Ang tanging nagawa ko ay itaboy sila bago pa may mangyari sa iyong masama. Napatingin si Ara kay Cheska na nakikinig lang, ang mukha ay seryoso. Bakit ngayon mo lang sinasabi ito? Tanong ni Cheska, ang boses ay mas kalmado na. Dahil nasira ang plano ko, sagot ni Gabriel. Nang makita mo ang mga dokumento sa opisina ko, naging target ka na. Alam na ni Vicky na may alam ka. Wala na akong oras. Kailangan ko ng kumilos, hindi lang para sa sarili ko, kundi para iligtas ka. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog ng pagpatak ng ulan sa labas ang maririnig. Tumingin si Ara sa hard drive, pagkatapos ay kay Gabriel. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Isang malamig na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa nasirang pag-ibig. Tungkol na ito sa katarungan. Katarungan para sa kanyang ama. Ano ang plano? Tanong ni Ara, ang boses ay matatag na ngayon. Napatingin si Gabriel. May pag-asa. Kailangan nating ilantad si Vicky. Gamit ang mga ebidensya sa hard drive na yan, at kung anuman ang hawak mong impormasyon mula sa tatay mo. At ikaw? Anong magyayari sa'yo? Tanong ni Cheska. Bahagi ka rin nito. Aaminin mo ba? Tumango si Gabriel. Handa akong harapin ang lahat ng parusa. Ito lang ang paraan para tuluyan siyang bumagsak at para mapatawad ko ang sarili ko. Tumayo si Ara. Lumapit siya sa mesa at dinampot ang hard drive. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Tumingin siya kay Gabriel, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Wala nang kilig, wala nang pag-ibig. Tanging isang kasunduan na nabuo sa gitna ng sakit at pagtataksil. Okay, sabi ni Ara. Sasamahan kita. Bumukas ang pinto ng pag-asa sa puso ni Gabriel, ngunit agad itong isinara ni Ara. Pero linawin natin, pagpapatuloy niya, ang boses ay matigas. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo o para sa atin. Ginagawa ko ito para sa tatay ko. Para sa katarungan na ipinagkait sa kanya. Tumango si Gabriel, tinanggap ang kondisyon. Naiintindihan ko. Sige, sabi ni Cheska, lumapit sa kanila. Kung yan ang desisyon mo, Ara, kasama mo ako. Ano ang unang hakbang? Nagsimula silang magplano. Inilatag ni Gabriel ang lahat ng alam niya. Ikinuwento ni Ara ang tungkol sa ledger ng kanyang ama. Si Cheska naman ang nag-iisip ng mga practical na detalye kung paano sila kikilos nang hindi nahuhuli. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumunog ang cellphone ni Gabriel. Isang text message. Tiningnan niya ito at agad na namutla. Ano yan? Tanong ni Ara. Ipinakita ni Gabriel ang text. Isang litrato ng bahay nila ni Ara, kuha mula sa kabilang kalsada. At isang simpleng mensahe. We're watching. Napatingin sila sa isa't isa. Nagsimula na ang laro. At ngayon, magkakasama na sila sa gitna nito. Humarap si Ara kay Gabriel, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Ibigay mo sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman, sabi niya, ang boses ay matatag at walang bakas ng takot. Tapusin na natin ito. Ang malaking ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Ang tunog ng mga kubyertos, ang mahinang tugtog ng isang string quartet,
at ang bulungan ng mga usapan tungkol sa pera at kapangyarihan ay lumilikha ng isang marangyang kapaligiran. Ito ang taunang charity ball ng Santiago Group, ang pinakamalaking gabi ni Victoria Santiago. Ang gabi kung saan ipinapakita niya sa mundo ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang impluensya, at ang kanyang peking kabutihang loob. Ngunit ngayong gabi, ito rin ang magiging entablado ng kanyang pagbagsak. Nakatayo si Ara sa gilid ng ballroom, nakasuot ng isang simpleng itim na bestida na ipinahiram ni Cheska. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang isang tambol sa digmaan. Sa tabi niya, si Cheska, na nagpapanggap na isang waitress, ay nagbibigay sa kanya ng isang matatag na tingin. Sa kabilang dulo ng kwarto, nakatayo si Gabriel sa tabi ni Vicky na parang isang perpektong asawa. Ngunit ang kanilang mga mata ay palihim na nagtatagpo, nagpapalitan ng senyales. Handa ka na? Bulong ni Cheska. Tumango si Ara, huminga ng malalim. Para kay Papa. Ang plano ay simple ngunit delikado. Sasabotahihin ni Cheska ang audio-visual system sa tamang oras. Si Ara ang haharap sa lahat, magsisimulang magsalita. At si Gabriel ang magbibigay ng huling, nakamamatay na suntok. Nagsimulang magsalita si Vicky sa entablado, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at karisma. Nagpapasalamat siya sa mga bisita, nagsasalita tungkol sa pagtulong sa kapwa, habang ang mga numero ng kanyang iligal na operasyon ay umiikot sa isipan ni Ara. At ngayon, sabi ni Vicky, ngumiti, para sa isang maikling presentasyon tungkol sa mga natulungan ng Santiago Group ngayong taon. Ito na ang senyales. Nag-flicker ang malaking screen sa likod ni Vicky. Inaasahan ng lahat na makakita ng mga larawan ng mga batang nakangiti. Ngunit sa halip, ang lumabas ay isang dokumento, isang bank statement mula sa isang Swiss account. Narinig ang bulungan sa buong ballroom. Nagulat si Vicky. Tumingin siya sa kanyang technical staff, ngunit wala silang magawa. Mukhang may kaunting technical problem, sabi ni Vicky, pilit nang umingiti. Ngunit bago pa niya maagaw muli ang atensyon ng lahat, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Hindi yan technical problem, Emma Santiago. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Dahan-dahang naglakad si Ara papunta sa harap, hawak ang isang mikropono na ibinigay sa kanya ni Cheska. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Ang pangalan ko po ay Ara Sofia Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. At ang nakikita niyo sa screen ay isa lamang sa daan-daang ebidensya ng pandaraya na ginagawa ng Santiago Group sa loob ng maraming taon. Nagulat ang lahat. Si Vicky ay namutla, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin kay Ara. Sino ka? Anong kalokohan ito? Guards! Ilabas niyo ang babaeng yan. Ngunit bago pa makalapit ang mga gwardiya, nagsimulang magsalita muli si Ara. Ang tatay ko, si Alberto Reyes, ay isa sa mga empleyado niyo. Isa siya sa mga nakatuklas ng katotohanan ito. At dahil doon, bigla na lang siyang nawala, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ito po ang katarungan para sa kanya. At para sa lahat ng taong niloko ninyo. Nag-flash sa screen ang iba't ibang dokumento, mga ledger, mga pangalan ng shell companies, mga recording ng mga transaksyon. Ang ebidensya mula sa hard drive. Nagwala si Vicky. Sinungaling. Baka na lang yan ng mga kalaban ko sa negosyo. Gabriel, gawin mo ang dapat mong gawin, utos niya kay Gabriel, inaasahan na ipagtatanggol siya nito. Dahan-dahang lumakad si Gabriel papunta sa entablado. Ang lahat ay nakatingin sa kanya. Humarap siya kay Vicky, pagkatapos ay kay Ara, at sa huli, sa mga manonood. Totoo ang lahat ng sinasabi niya, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit mabigat. Natigilan si Vicky. Ano? Gabriel, anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Hindi, Vicky. Ngayon lang ako nagising sa katotohanan, sagot ni Gabriel. Tumingin siya sa mga tao. Ako si Gabriel Villalobos. At sa loob ng 3 taon, naging bahagi ako ng krimen na ito. Pinilit akong maging mukha ng kanyang kasinungalingan. Ginamit niya ang pangalan ng pamilya ko para itago ang kanyang pagnanakaw. Traitor, sigaw ni Vicky, sinusugod si Gabriel, ngunit pinigilan ito ng mga gwardiya. Traitor ako, pag-amin ni Gabriel. Traitor sa isang kasunduan na ginawa sa dilim. Ngunit hindi ko na kayang maging traitor sa sarili kong konsensya. Humarap siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at paghanga.
At lalong hindi ko kayang maging traidor sa babaeng nagturo sa akin kung ano ang tunay na tapang. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis kasama si Attorney Salvador Ramos. Ang gulo ay naging isang eksena ng krimen. Victoria Santiago, sabi ng hepe ng pulisya, inaaresto ka namin para sa kasong large-scale fraud at money laundering. Nagpupumigla si Vicky habang pinoposasan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Gabriel. Pagsisisihan mo to, Gabriel. Pagsisisihan niyong lahat. Pagkatapos ay lumingon ang hepe kay Gabriel. Lieutenant Villalobos, kailangan ka rin naming isama para sa investigasyon. Tumango si Gabriel walang pag-aalinlangan. Handa na siya. Bago siya umalis, lumingon siya kay Ara. Walang salitang namutawi. Tanging isang tingin ng pasasalamat, ng paalam, at ng isang pag-asa na sana, balang araw, ay mayroon pang pag-asa. Pinanood ni Ara na ilabas si Gabriel ng mga pulis, kasunod ni Vicky. Ang ballroom na dati puno ng karangyaan ay ngayon, puno ng gulat at mga kamera ng media. Nagtagumpay sila. Nakuha niya ang katarungan para sa kanyang ama. Ngunit habang tinitignan niya ang papalayong sasakyan ng pulis na naglalaman ng lalaking minahal niya at sinaktan siya, isang tanong ang naiwan sa kanyang puso, matapos ang laban na ito, ano na ang susunod? Lumipas ang isang taon. Ang eskandalo ng Santiago Group ay naging pinakamalaking balita sa bansa. Bumagsak ang imperyo ni Victoria Santiago, at siya, kasama ang lahat ng kanyang kasabwat, ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang hustisya, kahit mabagal, ay dumating din. Si Gabriel Villalobos, dahil sa kanyang buong kooperasyon at pag-amin sa kasalanan, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya. 5 taon. Ngunit para kay Ara, ang 5 taon na iyon ay parang isang kawalang hanggan. Ang buhay ay dahan-dahang bumalik sa normal sa Barangay Masikap, ngunit si Ara ay hindi na pareho. Ang karanasan ay nag-iwan ng peklat, ngunit nagbigay din ito ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Sa tulong ni Atty. Ramos at ng perang na-recover mula sa Santiago Group na para sa mga biktima, nakapagpatayo siya ng isang maliit na flower shop. Ang pangarap niya noon, ngayon ay totoo na. Si Nanay Elena, na masaya at malusog na ngayon, ang kanyang kasama sa pag-aasikaso ng mga bulaklak. Ang flower shop ay tinawag niyang Pag-asa. Dahil sa kabila ng lahat ng dilim, iyon ang hindi nawala sa kanya. Minsan sa isang buwan, binibisita niya si Gabriel sa kulungan. Ang kanilang mga usapan ay hindi na tungkol sa nakaraan. Tungkol na ito sa kasalukuyan, sa mga bulaklak na namumukadkad sa shop ni Ara, sa mga librong binabasa ni Gabriel, sa mga simpleng bagay sa buhay. Nakatanggap ako ng sulat mula sa iyo, sabi ni Gabriel isang araw ng dalaw, isang ngiti sa kanyang mga labi. Alin doon? Ang dami ko nang naipadala, biro ni Ara. Yung may kasamang litrato ng isang puting rosas, sabi ni Gabriel. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Umiling si Ara. Simbolo iyan ng bagong simula, paliwanag ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Ara. At ng pag-asa. Sa kanilang mga pag-uusap, unti-unting naghihilom ang mga sugat. Ang pader sa pagitan nila, na gawa sa kasinungalingan, ay dahan-dahang gumuho, at napalitan ng isang pundasyon na gawa sa pag-unawa, pagpapatawad, at isang pagmamahal na mas matatag at mas totoo kaysa dati. Mabilis na lumipas ang panahon. Isang maaraw na umaga, habang nag-aayos si Ara ng mga bulaklak sa kanyang shop, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Tumingala siya, at ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Nakatayo doon si Gabriel. Mas payat, mas simple ang kasuotan, ngunit ang kanyang mga mata ay pareho pa rin, malalim at puno ng mga kwento. Good behavior, sabi niya, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Pinalaya ako ng maaga. Hindi alam ni Ara ang sasabihin. Ang lahat ng emosyon na sinubukan niyang itago sa loob ng maraming taon ay biglang umapaw. Tumakbo siya papalabas ng shop at niyakap niya si Gabriel ng mahigpit. Niyakap din siya ni Gabriel pabalik, isang yakap na puno ng pangungulila, pagsisisi, at pangako. Akala ko simula ni Ara. Hindi ako mawawala, bulong ni Gabriel. Nandito na ako. Naglakad sila papunta sa parke, kung saan minsan nang gumuho ang kanilang mundo. Ngunit ngayon, ang parke ay hindi na simbolo ng sakit. Ito ay isang paalala kung gaano nakalayo ang kanilang narating. Umupo sila sa isang bench, nakatingin sa mga batang naglalaro, sa mga pamilyang nagtatawanan.
Anong plano mo ngayon? Tanong ni Ara. Hindi ko alam, pag-amin ni Gabriel. Wala na akong pera, wala na akong pangalan. Ang tanging mayroon ako ay ang mga pagkakamali ko at ikaw kung papayagan mo. Tumingin si Ara sa kanya. Ang lalaki sa tabi niya ay hindi na ang makapangyarihang business tycoon na nakilala niya. Siya ay si Gabriel na lang, isang taong nagkamali, natuto, at handang magsimulang muli. Ang pag-ibig, Gabriel, sabi ni Ara, hinawakan ang kamay nito. Hindi pala ito tungkol sa perpektong simula. Tungkol pala ito sa tapang na harapin ang mga pagkakamali at magsimula ulit ng magkasama. Inabot niya ang kamay ni Gabriel at inilagay ito sa kanyang palad. Sa pagkakataong ito, hindi na ito umiwas. Hinawakan niya ito ng mahigpit na parang ayaw ng bitawan pa. Hindi sila nagmamadali. Walang mga pangako ng habang buhay. Ang mayroon lang ay ang ngayon, ang init ng araw sa kanilang balat, ang tunog ng tawanan sa paligid, at ang pag-asa na dala ng bagong umaga. Tumingin sila sa isa't isa, at sa pagkakataong iyon, isang ngiti ang namutawi sa kanilang mga labi, isang ngiting totoo, payapa, at puno ng pag-ibig. Magkahawak kamay silang tumayo at nagsimulang maglakad, papalayo sa mga anino ng nakaraan, at pasulong sa liwanag ng isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Gabriel, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pag-asa, at paghilom. Sa aming mga mahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat luha, at sa bawat ngiti ng ating mga bida. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko rin ang bawat tibok ng puso ni Ara at ang bawat bigat na pinasa ni Gabriel. Nais kong lumikha ng isang kwento na hindi lang basta tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol din sa katatagan ng isang tao. Ang paglalakbay ni Ara at Gabriel ay isang paalala na ang buhay ay hindi perpekto. May mga pagkakataon na tayo ay magkakamali, masasaktan, at maloloko. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang ating kakayahang bumangon, magpatawad, at humanap ng lakas sa gitna ng sakit. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi lang puro kilig at saya. Ito ay isang desisyon na manatili, umunawa, at magpatawad kahit gaano pa kasakit. Ito ay tungkol sa tapang na harapin ang katotohanan, at sa pag-asang laging may bagong simula, gaano man kadilim ang nakaraan. Sana ay may aral kayong napulot at inspirasyong nakuha mula sa kanilang kwento. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ano ang paborito ninyong eksena? Anong aral ang pinaka-nagmarka sa inyong puso? Nais kong marinig ang bawat isa sa inyo. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod nating kwento. Bawat tibok.